Magandang gabi ulit mga katropa, magandang gabi. Nandito naman tayo sa ating bagong vlog sa gabing ito. At syempre, mga reaction ng video na naman to para dun sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan sa mga panahon ngayon. Alright, diba? Nandito naman kayo sa ating boses ng tindero. Boses ng tindero mga katropa. Yan sa channel na puro tindahan. Ayan mga katropa. Kung napapansin nyo, lagi nasa tindahan ako. Kasi ito yung aming ginagawa. Kami ay nagninegosyo. Sabi nga nung yung isang resource person ngayon na napakinggan natin kanina mga katropa. Ano daw, ang pagninegosyo daw ay parang sugal. Pag malaki ang taya mo, malaki din yung panalo mo. At maaring malaki din yung talo mo mga katropa. Kaya tayo dito, kasama tayo, naunawaan natin siya. Kaya ngayon, tatalakayin natin kung paano ba maging tunay na mayaman. Di ba? Yung mayaman na nagninegosyo mga katropa. Ngayon sa araw to, tatalakayin natin ngayon yung naganap ngayong araw na to na ano yung tawag dito? Yung congressional hearing regarding dun sa Pogo. Dito ngayon sa araw na to, pakikinggan natin yung mga sagot ni Cassandra Lee Ong habang siya ay tinatanong as a resource person, tinatanong ng mga congressman tungkol doon sa Pogo o ano man ang koneksyon niya sa Pogo mga katropa. Yan ngayon ang tatalakayin natin sa pamamagitan ng pagre-react natin sa video na papanoorin ko. Nakita niyo naman nasa gilid ko yan kasi ang ginagamit ko ay ang walang malupitang tab. Ayan mga katropa, pakinggan natin. Ito yung nangyari ngayong araw na to sa Kongreso doon sa quad hearing committee ng Congress at patungkol dito sa Pogo at sa pangunahing karakter dito mga katropa, si Miss Cassandra Ong. Yaman pala ito mga katropa, yaman. May property siya na sa Pampanga na 7 hectares, ang halaga ay 2.1 billion. Considering na siya ay 24 anyos pa lang, 24 anyos. Tapos sinabi niya pa rito actually na tinanong siya ng mga congressman, mga katropa, kung ano ang kanyang pinag-aralan o ano ang kanyang tinapos sa edukasyon niya. At hindi niya masabi. Pero nung huli, nasabi niya rin na siya ay elementary graduate lang. Tapos nung tinanong siya kung nag-high school siya, sabi niya hindi daw dahil siya ay kick-out student. Dati pala siya pala ay pinanganak sa San Juan at tumira sa Binondo. Talagang yung nanay niya ay Chinese. Tapos yung mga kasama dito Chinese. Pakinggan natin mga katropa kung hanggang saan tayo makarating. Kasi yung vlog natin, minimaintain natin sa hanggang 30 minutes Kasi medyo pagka mas mahaba na sa 30 minutes, nagagalit na yung manager ng tindahan na to. Nagalit siya. Kaya binibigyan niya lang ako ng 30 minuto para tapusin ang mga boses ng tindero. Di ba no? Di ba? Alright, sige mga katropa. Pakinggan natin to Ngayon lang nangyari sa to. September 4 mula sa Kongreso, Quadcom hearing na ginanap sa araw na to. Ayan, pakinggan natin ngayon sa unang magtatanong si Congressman. Yan, Congressman. Yan, Pimentel. Yan. Tagal, no? Nag-iisip siya ng tagal. Kamusta naman ang lagay mo doon sa detention center? Pinapakain ka naman. Opo. Baby na mga katropa, binibaby. No? Opo. Kalahin mo, baby ta. Nanangali ka na. Baby. Yes po. Ngayon, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Anong palayaw mo, nickname mo? Yun. Kasi po. Kasi, okay. Kasi, ang abogado mo po dito na kasama palagi si Atty. Topacio, hindi po ba? Yes po, pero today po si attorney. Okay. Ang tanong ko lang, paano mo nakilala itong si Atty. Topacio? Hindi ko po siya to. Yan mga tropa, nagtataka lang tayo sa unang tanong ni Congressman Pimentel. Bakit tinatanong niya kung paano nakilala ni Cassie Ong si Pimentel? Diba? Paano? Sasagutin niya yan. Kasi gusto nilang malaman kung bakit si Pimentel lang, si attorney yung attorney niya ngayon, diba yan? Kalimutan ko na. Yan, yung attorney niya. Balikan natin, naaalito na ako. Dami kasi attorney. Nakita ko lang po siya sa, sa social
sa social media. Oh, Yes po. naika, social So, Mr. media. Chair, Yan, mga katropa. Paano mo na-contact Topacio, si yun, mga Atty. katropa. Topacio? Kasi pagdating mo dito, naalala mo, tinurn over ka muna sa NBI, di ba? Yan, oo. May proseso kayo, tapos dinala ka na dito kagad sa Congress. Pagka-umaga, or the next day, I think, we had a hearing, nandun na kagad si Topacio. Yun, di ba? So, kailan mo Marami ng pera na-contact to. si Atty. Topacio? Maraming pera talaga. Nakontak ko po si Attorney. Nakuha ko yung email nila, yung Topacio Law Firm sa Google po. Sa Yan, Google. Yes po. Tapos So, in-email kailan ko po mo sila. sinerch si Atty. Topacio sa Google nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Yan, mga tropa, tinatanong siya kung paano niya naging contact si Atty. Topacio. Diba? Siyempre, sa totoo lang mga katropa, hindi naman basta-bastang abogado si Atty. Topacio, lalo yung Topacio Law Office kasi sikat tong abogado eh. Kumbaga sa ano eh, kung abogado lang, eh, pag si Topacio ang abogado mo, medyo sikat to. May pangalan. Saka siyempre, iba yung value eh. Depende kasi yan, hindi porket abogado, pare-pares ng value. Siyempre, pagka sikat yung abogado, mas malaki yung ano doon. Mas malaki yung acceptance fee. Saka bago tatanggap ng kaso yung mga ganyang klaseng law office o law firm o si Atty. Topacio mismo, siyempre pipiliin niya rin yung mga kaso na hawakan niya. Hindi lang to basta-basta humahawak ng kaso na small time, siyempre. Kumbaga nga malaking law firm to, saka malaking tao si Topacio o magaling na abogado. Kaya medyo may presyo to mga katropa. Considering na malaking presyo ng Topacio, akalain mo, in-email lang ni Cassandra. Di ba? Dami niya pera talaga siguro mga katropa. Yan, pakinggan natin ulit. Nung panahon na in-email ko siya is around like last month, June. Oh, Ay, no. hindi pa siya nahuli mga katropa. Last month. Tumatawag na siya na abogado. Kinontrata mo na si Atty. Topacio last month, advance. hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email lang po. Oh, yun. Nag-email ka Wala lang. pong tawag dito, walang engagement. Oh, yun. So, Yun, ibig yun. mo sabihin na gratis amortis itong libre, itong Gratis, amortis. Yung pala yung pagka-abogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. So nung Magkano kaya mga tropa, diba? Topacio, tapos in-email mo lang, tapos pinuntahan ka. Tapos personal pa nagpunta si Topacio sa NBI para dun tumanggap ng down payment. Pero malamang hindi naman mismo si Atty. Topacio tumanggap nun. Yung mga staff na siguro yun. Pero big time yun mga katropa, sa totoo lang, mahal yun. Hindi yun basta-basta. Hindi naman. Medyo talagang malupitan yun mga katropa. nung nasa NBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Atty. Topacio, binigay sa'yo na abogado Parang hindi si Atty. naniniwala Topacio at sila ang si nag-down congressman na may pambayad Hindi po, si sigurado Cassie. po ako po yung nag-contact sa Oh. kanya, ako Oh. din po nagbayad sa kanya. Ibera talaga. Mr. Mayaman, Chair, mayaman. Kasi, bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong abogado? Lawyer. Nakita ko siya sa internet, magaling, tapos matapang po. Yan, oo. Sigurado ka walang nag-recommender sa'yo kay Atty. Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado Sensational po. kasi to eh. Okay. Siyempre mga katropa, pagka sensational, gustong-gusto ng mga yung mga high value lawyers, siyempre, di ba? Malaki talaga to, malaki to issue. Kaya lang, ang tanong dito mga katropa, 24 years old to si Cassandra, tapos wala nang pamilya, yung magulang niya patayin na, nagkakapagtaka lang na kaya niya magbayad ng ganong kalaking bayad sa isang di kampamilyang abogado mga katropa. Magaling na abogado to eh, saka sikat. Siyempre may value to. Tapos, ang kinakasangkutan mga katropa ni Cassandra Leong, kasama siya kasama siya actually nila Mayor, ex-Mayor Alice Goo, di ba, sa Pogo. Pogo issue to mga katropa, Pogo issue. Yan, di ba, pakinggan natin. Ito tayo kasi
Sabi mo, ikaw ay pinanganak sa San Juan, Oh, hindi po ba? Pilipina, oh. Pilipina nga. Yes po. Sa Doon Nuwan. ka lumaki, Oh, sa San Juan. nanginginig Sa mga Binondo po. Oh, Binondo pala. Ang Oo. San Juan, magkaiba sa Binondo. Oh, siyempre. Pinanganak po ako sa San Juan. Pero doon ka Yan. na lumaki sa Binondo. Maraming pwede. Tama po. Talagang Chinese Saan ka community nag-aaral? mga tropa. Yan na, mga tropa. Ito magandang part dito. Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral. Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Oh, Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagot. yan mga tropa, hindi niya sinagot. Isipin niyo mga katropa, ha? Hindi naman sa minamaliit natin yung mga tao walang pinag-aralan. Hindi po yun. Kasi ang walang pinag-aralan, sa may pinag-aralan, pares lang yan. Pwedeng yumaman yan. Kaya lang, ang nakakapagtaka lang dito mga katropa, sinasabi nito ni Cassandra Leong na siya walang pinag-aralan. Pero ang nagtataka lang tayo at yung mga congressman mismo, nagtataka rin sila na kung wala kang pinag-aralan, hindi ka para humarap na parang ang dami-dami mong alam, 'di ba? Mahirap kasi mahirap kasi yung mag-pretend, 'di ba? Pwede tayo mag-pretend. Halimbawa, yung matalinong tao, nagpi-pretend, pwede mag-pretend na mahirap, 'di ba? Yung namang iba, magpi-pretend silang mayaman, ganoon, 'di ba? Pero hindi naman batayan yung pinag-aralan mga katropa. Kaya lang syempre, ibang usapan naman itong nangyayari kasi tayo ka ng kumpanya, isa ka sa mga may-ari. Ang dahil may pambayad ka kay Topacio. 'Di ba? Di mo, paano nangyari yun? Paano ka magpapatakbo ng kumpanya o mag-aayos ng mapes ng kumpanya kung hindi ka nag-aral? Siyempre kahit paano, kailangan may konti kang aral. Pero kung elementary, medyo, siguro nung panahon ng matatanda, yung panahon ng lola ko mga katropa, ang grade 1 pwede na magturo. Yung mga grade 1 o elementary pwede na magturo ng teacher. Kasi talaga mataas talaga yung quality ng education noon. Pero sa ngayon mga tropa, aminin natin sa hindi, pangalawa tayo sa buong mundo, sa pinakamababa, ang standard ng pag-aaral o ng edukasyon. Totoo yan. I-google nyo mga katropa, di ba? Isipin nyo yan. 24 years old. Dapat, tuloy natin mga katropa. Ay naman dahil. Anyway, hindi ka rin nakadating ng college. Yun. Okay, wag mo na sagutin yun. Tinatanong ko Iba lang talaga yun pag may dahil pera, madali magnegosyo mga Ako katropa. ay Hindi mo kailangan ng edukasyon. Pero Dito sa- kailangan mo yun. mga reports na ikaw ay Excuse me. magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba? Tama. Kasi may mga Kasi mga katropa, yung business naman, alam niyo naman yun, di ba? Yung pag-business, depende yun sa business di ba? Kung ang business mo lang, magtinda, nakamukha ko, hindi mo na siguro kailangan ng maraming edukasyon dito. Di ba? Pero kung ang gagawin mo, magkatayo ka ng kumpanya, mag-hire ka ng mga tao, tapos maraming technical things, may computer, may mga kausap sa labas ng bansa, may mga kasosyo, may mga kumpanya itatayo mo. Pag kumpanya mga katropa, ibang usapan na yon. Siyempre kailangan mo ng a certain educational attainment para kahit paano maunawaan mo yung mga yung nangyayari sa kumpanya mo. Though, pwede tayo mag-hire mga katropa, di ba? Hindi mo alam. Siyempre, hindi naman lahat ng tao alam nila yung mga bagay-bagay, di ba? Halimbawa, may pera ka, gusto mo magnegosyo ng patayo ng bahay, yung real estate. Pwede ka magnegosyo ng real estate. Mag-hire ka ng mga tao na may kaalaman sa real estate. Mag-hire ka ng architect, mag-hire ka ng mga engineers, di ba? Dahil sila yung mas nakakaalam nun. Pero, despite na ganun, kailangan kahit paano, dahil may pinag-aralan ka, may alam ka. Halimbawa, ang natapos mo, business management, o kaya tinapos mo, kursong malayo doon sa gusto mong negosyo, pwede pa rin. Kasi kahit paano makaka-adapt ka Makaka-adapt ka doon sa ginagawa nila. Kasi kahit paano, yung level nung learning, saka nung intelligence, medyo level yon. Pero kung elementary ka lang, tapos ang negosyo mo, kamukha ng Pogo, di ba? O kaya yung kumpanya talaga, multinational na kumpanya, medyo mahirapan kaya nun. Kung masimulan mo man yun, hindi mo yung mapapatakbo at siguradong babagsak yun. Di ba? Kasi siyempre,
Ganun yun eh. Hindi mo naman pwedeng ipagkatiwala sa lahat sa tao mo yung negosyo mo. Siyempre, most of the time, o more ways than not, ikaw talaga dapat yung nakakaalam sa negosyo mo, di ba? Imagine niyo mga katropa, paano tayo niyan? Saan tayo lulugar niyan? Kasi kung, di ba, lagi nating naririnig dun sa mga ibang vlogger na, ano ba mas mahalaga? Edukasyon o diskarte? Lumalabas dito sa congressional hearing na to ng Congress kay Cassandra Ong As, di ba? Na parang diskarte lang, di ba? Walang edukasyon. Mahirap yun. Yun yung tinatawag na patyam-patyam, di ba? O yan, pakinggan natin mga katropa. Basta mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang milk tea shop sa San Juan. Alam nila. Hindi po. Wala pa. Walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang maliit lang kasi milk tea shop, maliit lang yun. Maliit lang puhunan nun. Center. Ayaw niya yun. May mineral po kayo? Opo. Ano lang, malaki. Kailan mo ito binuksan? Gano'n kalaki po? Yan, ano ba yun? 16, 1 liter. Hindi niya alam negosyo niya, hindi niya alam kung kailan niya binuksan mga katropa. Hindi ko po matandaan yung Ang dami niya negosyo. Ito wala kang kasosyo, sa'yo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasosyo, may kasosyo ka rito. Pwedeng hindi ko po siya Ayaw niya sagutin mga katropa. Kasi, Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? chocolate. Walang problema yon. Bakit kaya ayaw niya sagutin kung may kasosyo siya o wala? Di ba tayo, sa totoo lang tayo, pag meron tayong konting nagagawa sa buhay, medyo kahit paano, masaya ka dun, di ba? Kaya alam mo yung mga detalye. Saka, siyempre, ba't mo naman ikahihiya kung may negosyo ka? Kung may little negosyo mo, huwag mo kahihiya. Kung malaki, huwag mo ikahihiya. Ganun lang yun. Ang tanong lang, bakit kailangan hindi sagutin? Ano man masama sa naging negosyo, di ba? Meron Maraming ka pang salamat po. ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang 24 negosyo. to 24 years old mga And then, meron ka ring isang cafe restaurant sa resort doon, hindi po ba? Ayun, no? May restaurant. Dami na. Ayun Nakakaingit ba naman ay to. nag-operate pa hanggang ngayon? Pinanganak Yes, na maraming pera to. May baul ng salapi. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky Kaya South kung hindi 99. ako napanganak sa Kailan China. ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Yan mga top. nag-apply po regarding saan Yan. po. Di ba mga katropa, ito pansinin nyo to ha, itong particular na bahagi nito ng video ha. Kasi last time, nung inimbestigahan siya, resource person siya ng Congress, sinasabi ng mga kasama niya, yung isa kasama niya na may nauna pa sa kanya na sa posisyon na yon. Pero ngayon, sa lugar to, pansinin nyo to mga katropa. Sasabihin niya rito na sila ang totoong may-ari ng Lucky South 99. Pero ang sabi niya, wala daw siyang connection sa Lucky South 99. Pero sasabihin niya rito, kitang-kita rito na, maririnig nyo na, sasabihin niya na, kami po ang dating may-ari ng Lucky South 99. Tignan nyo ha, yan. Ito na yan. Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Yan. Sa papers po. Yan. Okay, paano ka napasok doon? Pwede Yeah, mong ikwento dito sa komitiba, Yeah, paano ka yeah. napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho Humility ka, siya hindi mga ba? tropa. Ay, hindi naman basta-bastang ikaw ba ay kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Yan. Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Ayan, narinig nyo, galing sa bibig niya mga katropa. Sa una po, sa amin po ang Lucky South 99. Hindi siya empleyado mga katropa. Sa amin ang Lucky South 99 nung una po. Di ba? Right. So, ngayon, binenta daw to, binenta. Ang nakabili, ninong niya. Yan. Ang gulo. Ang gulo-gulo ng isip ko. Yan. Mga tropa, bantay na kayo ha. Pakinggan nyo to ha. Ang lupit, di ba? Sa una po, sa amin po ang Lucky South 99. Sabi niya yan ha. Tapos meron mga nakaraan, wala po akong koneksyon sa Lucky South 99. My God. Opo, sa akin. Sa Sa iyo yung sa Lucky South 99. nung una po. Di ba? Kaya lang mga katropa, mapapansin nyo rito, ang liwanag dun sa salita ni Cassandra na sa amin po dati ang Lucky South 99. Kaya lang yung magiging sunod na tanong ni Congressman, parang lumalayo yung tanong niya. Parang hindi nakuha ni Congressman yung sinabi niya ni Cassandra na sa amin po dati ang Lucky South 99. Pakinggan nyo.
Nung una po, yes po. But according to Stephanie, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99. Yan yun. And then, nagpa-interview ka doon Oh. Interview daw. sa Lucky South 99 at nag-apply ka. Nag-apply daw. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Yun, mga katropa. Diba? Sabi kasi nung isang dating unang-unang na sa Lucky South 99, nag-apply wala daw tayong si red Cassandra, horse. tapos in-interview. Ano lang, SM. Sumagot si Cassandra. Sabi niya, may I know kung sino ho ang nag-interview at sa akin? Parang sila Kasi pala nga, size. kiniklaim niya noong umpisa pa lang na sa amin yung Lucky South 99 dati. Kaya bakit siya mag-a-apply? San Diba? Miguel. Yun yung sense eh. Bakit siya mag-a-apply? Kaya tinatanong niya kung may I know? Ulitin natin dito, diba? Opo. Ulitin natin yun. Sa Lucky South 99 Yeah, at yan. nag-apply ka. Yan. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa'yo? Hindi, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panahon. Kasi nga, ang sinasabi dito ng Cassandra, hindi siya nag-apply. Kasi kaya nga tinatanong niya ron sa kasama niya dati na, may I know kung sino nag-interview sa akin? At kailan ako nag-apply? Kasi nga, hindi nga siya nag-apply mga katropa. Kasi dati, kanila yung Lucky South 99. Yun eh. Oh, di ba? Pakinggan nyo. Yan, Hindi mo na rin isasagutin. Oh. Yun na, Dito nagkulo po na, tayo sa hindi big na boss mo. sasagutin. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Hindi, Lucky South Congressman, 99. sabi niya nga, Pero as per record, Congressman, sabi niya nga, amin dati ang Lucky South 99. Tapos nung sinabi niyo na sino nag-interview sa'yo, binalikan ka ni Cassandra na, pakitanong nga ako kung sino nag-interview sa akin. Kasi nga, sa umpisa pa lang, sinasabi niya na, mga katropa, na amin dati ang Lucky South 99. Ibig sabihin, hindi siya nag-apply. Nandun na siya sa loob eh. nauna sa'yo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok at Ibig sabihin, nauna talaga si Cassandra sa Lucky South 99. Di ba? ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng Big Boss. Pakinggan niyo to, pakinggan niyo to. Ito ba? Hanggang ito mga tropa, ito kasi yung lumalabas na si Cassandra nag-apply sa Lucky South 99 na parang personal, yung nag-translator ni Mr. Wu na may-ari daw ng Lucky South 99. Tapos yung si Mr. Wu, ninong po siya ni Cassandra. Si Cassandra mismo nagsabi na ninong niya si Mr. Wu. Best friend ng nanay niya mula pa sa China. Ngayon, nagpunta sa Pilipinas kasi hindi marunong English, hindi marunong Tagalog. Kaya si Cassandra ang naging translator. Pero, pakinggan niyo sabi ni Cassandra. Pakinggan niyo. Kasi ang alam ng mga ibang mga resource person na kasama niya dati sa Lucky South 99, sinasabi nila si Cassandra ay empleyado lang. Si Cassandra ay personal translator lang nung may-ari ng Lucky South. Pero ang totoo, sinabi naman ni Cassandra kanina na amin dati ang Lucky South 99. Si Mr. Wu na boss na sinasabi nila ay ninong niya. Ibig sabihin, sa pasimula pa ng Lucky South 99, nandun na si Cassandra. Ninong ko po siya. O yan, ninong. Ninong. Opo. Paano mo nakilala si Juan Renew? Ayun. Best friend po siya ng mami ko. You. Best friend ng mami Yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Yan. Paano po sila nagkakilala ng best na ni Juan Renew at ng mami mo? Oh. Po? Paano sila nagkakilala? Sabi mo kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo si Juan Renew. Hindi siya nakapasok, dating kanila yon. Liwanag naman kanina, sinabi dati po amin yan. O, kaya hindi siya nakapasok. Tapos yung bagong owner, si Hu ba yan? Ninong niya. O, ibig sabihin, hindi siya bago doon. Nandun na siya nung umpisa pa lang. Juan Renew for the Namano, is the big boss of Lucky South 99. Naulo ko sa'yo, ha? Paano naging best friend yung Yan, mama mga mo tropa. at saka ano? Sa Gaano na China. sila katagal Oh, yan. magkakilala? Ayan. Sa China pa lang po, Ayan. magkakilala na sila Oh. kasi sa China po pinanganak ang mom ko. Oh. She's a Chinese po. Yo. Okay. Yes.
So doon nagkakilala ang mama mo sa China. Opo. Duan Renew. She's Yes. Chinese. Hindi Yes. siya Nasa Chinese. lang po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, Mm. ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro nadinig. Ikaw ay naging personal translator ni Duan Renew. Wu pala. Yan. Hindi po ba? Pwede din po. Pwede. Ha? Pwede din. Sir Duan Renew. Yes or no? Yes. Oh, hindi naman mahirap sagutin yun, Duan. Wala namang masama doon sa sagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renew. Yun. Di mo ba? Oo. Pero Yes talaga, po, nung una. sa mga katropa, hindi talaga siya personal translator. Talagang ano siya, may connection talaga siya sa Lucky South 99. Kasi nga, ninong niya yung may-ari, tapos kilala niya yan, di ba, kausap niya. Kaya, isa siya sa may-ari eh. Di ba? Isa siya sa may-ari. Kaya, hindi pwedeng empleyado dating niya. Kaya si Cassie, medyo sinasabi niya na pwede rin. Oo, kasi nga, hindi talaga siya empleyado. Isa siya sa mga bossing. Companion ka ni Duan Renew. Yan. Di mo ba? Yan, no? Uy, ano If to, needed lang Ito, naman. chismis to, mga Not tropa. always. Chismis to. Well, according to the testimony of some of the resource person, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Lumalayo na usapan, mga tropa. Again po, pag kailangan lang po, tsaka ako sumasama. And Yun. in fact, itong sunod ko na Kasi nga, tanong, ninong niya yun. dahil palagi kang kasama, personal translator, Chismis kahit to, di parang marunong gusto nilang salita sabihin, ng may Tagalog relasyon. yung si Duan Renew, sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon O, sa pwede, makatira sa bahay ng ninong. o kung Okay lang saan yun. nakatira si Duan Renew? Okay lang yun. Ninong mo eh. Yes po. Saan Oh. po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renew? Nung una po, kung saan po yung office. Yan. Tapos po, nung Saan po huli, ba yung office na yun? I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung Sa Pampanga address. pa rin? Yes po. Oh, nakapaghala ilang din lang taon niya po address kayong niya. nakatira Alam niya doon napuntahan. ni Duan Renew? Pala. I think since then, since pumunta na ako doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka, nagsimula magtrabaho kay Duan Renew. Relax di na ba relax ba? siya, no? Pwede. Yes po. Okay, so 2019, Oh, is she pretending to be magkasama na kayo, relaxed? doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Talaga, Renew? no? Okay na ho kayo mga issue, ah. Kami lang. Kasi, Kayo lang? yun na, chismis na to. Dalawa? Chismis, mga tropa, chismis. Yun na, wala, mga tropa. Yan, mga tropa. Yan nga, yung investigasyon na yan, nagaganap na yan. Ito yung kaugnayan sa issue. Pero, mga katropa, kung napapansin nyo, yung nangyayari sa in aid of legislation na investigation ng Kongreso, talagang hukay na hukay talaga yung nangyayari sa diba? yung resource person. Pero dito, nakita natin na si Cassandra ay hindi lamang empleyado. Dahil sinabi niya mismo sa simula pa lang ng video natin na kami po ang dating may-ari ng Lucky South 99. O, ibig sabihin, kung dati sila may-ari, maaring pinasa to, hindi natin alam, di ba, paano? O pinasa o hindi natin alam eh. Kumbaga magulo pa yung istorya. Pero, nung tinanong siya ni Congressman kung personal translator siya ni Mr. Yu, sinabi niya na pwede rin, pagkailangan lang. Kasi nga, doon pala sa mga sagot ni Cassandra, kitang-kita nyo na sa simula sinabi niya, di ba? Na kami po ang dating may-ari ng Lucky South 99. Liwanag naman nun eh. Tapos, nung tinanong na, ikaw ba ang personal translator ni Mr. Yu? Sabi niya, pwede rin, minsan-minsan. Kasi bakit? Hindi nga siya empleyado, mga katropa.
hindi siya empleyado ng Lucky South 99 at wala siyang boss. Dahil isa siya sa may-ari. Diba? Yun eh. Kitang-kita naman. Sa kanya nang galing yun eh. Pwede naman tong gamitin eh. Yung video to, makikita naman na talagang sinabi niya na kami ang dating may-ari. Dating may-ari, na solo siguro yun. Ngayon, naging korporasyon. Siyempre, pagka dati ka may-ari, pwede ka namang kumuha ng mga kasosyong bago. Karagdagan. Kaya hindi na ikaw yung full na may-ari. Marami na kayong may-ari. O, diba? Pero may-ari ka pa din. O, hindi natin alam kung ano yung share mo. Halimbawa, dati may kumpanya ka worth 2 million. Tapos gusto mo mag-expand. Wala ka namang pang-expand na pera. Ang gagawin mo, mag-i-invite ka ng mga investor doon sa negosyong gagawin mo. Ngayon, pag may na-convince ka na mag-invest sa negosyo mo, madadagdagan yung funding mo. Tapos, halimbawa, 10 million yung yung gusto mong ma-hit na bagong puhunan para madagdagan yung mapapalaki yung negosyo mo. Kukuha ka ng investor. Ngayon, hindi porket kumuha ka ng investor, hindi na ikaw yung may-ari. Isa ka sa may-ari, di ba? Kaya, yun yung sinasabi ni Cassandra, na kaya nga tinatanong niya kanina na, sino nagsabi na in-interview ako? Sino nagsabi kung kailan ako nag-apply? Hindi nga siya nag-apply. Dati nga siyang may-ari. Siguro sole proprietorship. Ngayon, korporasyon na. Maliwanag, di ba? May-ari si Cassandra ng Lucky South 99. Isa sa may-ari. Di ba? Tapos na. Hindi. Gulo-gulo pa, di ba? Pero yun talaga, sana mapansin itong bahagi nito ng video na to ng Quadcom Committee. Yung talaga sinabi niya, rekta na yun eh. Kaya, siguro, hindi niyo na rin malaman kung anong gagawin niya nung mga later part ng video. Pero itutuloy natin mga tropa, yung mga issue nito. Patuloy natin siyang paikinggan at magkukomment tayo para kahit paano naman, mahukay natin yung ating mga isip at pag-iisip para medyo hindi tayo mga lawang mga katropa. Alright mga katropa, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Muli na naman yung pinanood na aking walang kakwentang vlog ng Usapang Tindero, mga katropa. Yan. Muli, babalik tayo sa susunod na vlog. Ipapaalam ako sa inyo. At sana huwag nyo kalimutan na mag-share, mag-like, o kaya mag-comment. Lalo na mag-comment kayo. Kung may mali naman ako sinasabi rito, tingin nyo mali, comment. Wala lang masama eh. Negative o positive comment, ayos lang yan mga katropa. Diba? At least tayo mismo nagkakausap sa ating maliit na community. Diba mga katropa? Maraming salamat ulit sa lahat sa inyo. Huwag nakalimutan, like and share para marami tayong maabot mga katropa. Maraming salamat sa inyo at goodbye. Yeah.